Ang bansang China ay kilala na pagdating sa pagiging bully at pakikipagtalo nito sa mga kalapit niyang bansa pagdating sa agawan ng teritoryo. Hanggang ngayon ay hindi pa din natatapos ang hidwaan sa pagitan ng kanilang bansa at ng India, kasama din ang Taiwan sa kabilang panig. Siyempre, hindi din ligtas ang Pilipinas at nais angkinin ng China ang buong South China Sea, kasama na ang ilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bakit nga ba gustong kontrolin ng China ang buong South China Sea? Bakit sila nagtayo ng mga artipisyal na isla doon? At paano nakapagtayo ng mga artipisyal na isla at base ang China sa ilan nating mga teritoryo sa West Philippine Sea nang tila hindi natin nalalaman? Lihim nga lang ba nila itong itinayo o nagbubulag-bulagan ng ating gobyerno? O baka may mga tao ang Pilipinas na lihim na sinusuportahan ng China sa ambisyon nitong sakupin ng West Philippine Sea? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan nyo kong alamin kung paano at bakit nakapagtayo ng mga artipisyal na isla at struktura ang China sa West Philippine Sea nang tila hindi natin nalalaman. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Alam naman natin kung bakit pinag-aagawan ng mga bansa ang South China Sea. Bukod sa isa itong daanan ng mga barkong naglalaman ng produkto papunta sa iba't ibang mga bansa, isa din itong bukas na pintuan at pasukan ng mga bansa mula sa Asia papuntang Amerika at Europa. Ang West Philippine Sea ay napakayaman sa mga natural resources at marine life. Maraming hindi mabilang na isda at iba't ibang klase ng marine life ang WPS. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa approximately 324,312 metric tons of marine products ang naiproduce ng West Philippine Sea noong taong 2020. Ayon sa mga tala, nasa libong mga mangingisda ang umaasa at malaki ang nagiging kita sa West Philippine Sea nang ilan sa mga ito ay nagmumula pa sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa at iba pang bahagi ng NCR. Subalit ang ilang mga Pilipinong mangingisda ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan at kabuhayan, lalo na sa mga Chinese vessels na palutang-lutang din sa katubigan. Marami ang naniniwala at natatakot na baka ang ginagawang ito ng mga Chinese ay mauwi sa pagbagsak ng fishing industry na ikinabubuhay ng maraming Pilipino sa West Philippine Sea. Alam nyo ba na ang coral reefs sa West Philippine Sea ay nasa kulang kalahating milyong hektarya ang sukat? Ayon sa Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, ang coral reefs mula sa West Philippine Sea ay malaki ang parte ng kabuuang reef area ng bansa. Sinasabi na ang Pilipinas ay third largest reef area and the most diverse coral reefs. Ang isang square meter ng coral reef ay nakakagawa ng 1 hanggang 5 kilo ng white sand taon-taon. Mahalagang source of tourism ang coral reef sa West Philippine Sea dahil marami ang mga turistang pinupuntahan ito upang makita. Malaki din ang ginagampanan ng coral reef sa ating karagatan dahil nagsisilbi ang mga ito na mga natural barriers na pumipigil sa malalaking mga alon at nagpoprotekta sa mga coastal settlements mula sa malakas na mga alon at daluyong ng karagatan. Alam nyo ba na mayaman pala ang West Philippine Sea mula sa oil and natural gas reserves? Ayon sa ginawang survey ng US Geological Survey noong taong 2013, ang South China Sea ay may tinatayang 11 billion barrels of oil at 190 trillion cubic feet of natural gas. Ayon naman sa US Energy Information Administration, ang Recto o Reed Bank ay ang lugar na may pinakamaraming oil at natural gas sa bahaging ito ng karagatan. Ayon sa makasaysayang Hague ruling noong taong 2016, sinasabing ang Recto Bank ay parte ng Philippines Exclusive Economic Zone. Kaya naman ganoon na lamang kung pag-agawan nito ng mga bansa ngayon. Nagsimula ang tinatawag nating creeping expansion ng China sa West Philippine Sea noong taong 1988.
Creeping expansion ang tinawag dito dahil sa dahan-dahang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Unang inangkin ng mga Chino ang Itu-Aba na parte ng ating teritoryo. Ito ay nagsilbi noong submarine base ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdig sa kanilang pananakop sa Pilipinas. Ito rin ang pinakamalaking bato sa Spratly Island. Pangalawa ay ang Subi Reef noong taong 1988 kung kailan kasalukuyan noong Pangulo ay si Cory Aquino. Nangyari ito nang hindi nalalaman ng ating gobyerno. Ayon sa mga eksperto, sa panahong iyon ay wala pa umanong ideya ang Pilipinas kung ano ang UNCLOS. Matapos nito ay sinakop naman nila ang Mischief Reef noong taong 1995 at si Fidel Ramos naman ang Pangulo noong mga panahong iyon. Nalaman ito ng ating gobyerno subalit wala ding nagawa ang Pilipinas. Noong taong 1996, nagkaroon ng tila alitan o iringan sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy. Tumagal ang pagpapalitan ng bala ng baril ng nasa 1.5 oras. Matapos nito ay sinimulan agad ang joint exercise sa pagitan naman ng US Navy at Philippine Navy sa Palawan. Taong 2012 naman, nang angkinin ng China ang Scarborough Shoal kung saan si Benigno Aquino III ang presidente. Noong taong iyon ay nagkaroon din ng naval standoff sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy na tumagal ng 2 buwan. Muling umangkin ang teritoryo natin ng China na sa pagkakataong ito ay ang San Kay noong taong 2017. Noong nakaraang taon naman ay ang Julian Felipe Reef kung saan daan-daang mga militia boats ng China ang namataan sa lugar. Mula sa Mischief Reef hanggang Scarborough Shoal, ilang beses nang hinamon ng China ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Pero paano nga ba nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa? Taong 1994 hanggang 1995, unang beses na nagtayo ang China ng mga estruktura sa Panganiban o Mischief Reef. Ang bahura ay bahagi ng Kalayaan Island Group sa South China Sea na may mga bahaging inaangkin din hindi na lamang ng Pilipinas at China kundi maging ng Taiwan at Vietnam. Nasa 127 nautical miles lamang ang layo nito sa Palawan at sakop ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas kumpara sa mahigit 1,600 nautical miles na distansya nito sa China. Ang mga kubo na sinabi ng China noon na magsisilbing silungan lang daw ng kanilang mangingisda ay isa na ngayong military garrison ng China. Nangyari ito 2 taon lamang matapos tuluyang umalis ang mga tropa ng Amerikano sa mga base militar ng Pilipinas. Abril 2012 naman nang magkagirian ang mga barko ng Pilipinas at China sa Panatag o Scarborough Shoal na kilala rin bilang Baho de Masinloc. Nagsimula ang lahat ng masabat doon ng barko ng Philippine Navy ang ilang barkong pangisda ng China na may mga illegal na huling live corals at taklobo o giant clams pero pinigilan sila ng mga barko ng China na hulihin ng mga mangisda. Pumalit sa barko ng Philippine Navy ang barkong sibilyan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maibsan ang tensyon matapos magreklamo ang China na barko ng militar ang ipinadala ng Pilipinas. Pero kalaunan, humigit kumulang 80 barko ng China ang pumalibot sa lugar. Mahalagang malaman na ang Baho de Masinloc ay hindi kabilang sa inaangkin ng anumang bansa bago ang 2009 nang igiit ng China at ng Taiwan na pag-aari nila ang halos lahat ng South China Sea na sakop ng tinatawag nilang 9-dash line. Tahasang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. noon na nagkamali ang administrasyong Aquino sa pag-atras ng mga barko alinsunod sa binalangkas na kasunduan ng Amerika para maibsan ang tensyon. The participation of the United States was to stop people from attacking each other. They think it's their job. Then United States told both sides, withdraw. Now if you believe your government, that is yours. Why will you withdraw? Sabi ni Locsin. Pero giit ng Noy Philippine Ambassador to the US Jose Quisha, China ang hindi sumunod sa kasunduan. Kasabay nito, inatasan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino si dating Senator Antonio Trillanes na magsilbing back-channel negotiator para pababain ang tensyon at mabawasan ang mga barko ng China sa lugar. Matagumpay aniyang nabawasan ang bilang ng barko ng China mula 80 hanggang 100 pababa sa 3. Ang pagtanggi ng China na iatras ang 3 natitirang barko ang naging mitya para isulong ng Administrasyong Aquino ang kaso laban sa China sa Arbitral Court sa The Hague, Netherlands. Formal nang naisampa ang kaso noong Enero 2013. Bago ito, opisyal na pinangalan ng West Philippine Sea ang tubig na saklawang Luzon Sea, Kalayaan Island Group at Baho de Masinloc o Scarborough Shoal noong Setyembre 2012. Ang Scarborough Shoal ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na nasa 124 nautical
nautical miles kanluran ng Zambales. Pero giit ng China, sila ang may-ari nito na tinawag nilang Huangyan Island dahil sila umunong nakadiskubre ng lugar noong Yuan Dynasty. Hulyo 2016, isang buwan matapos maluklok si Duterte, nagpa siya ang arbitral court na walang basehan o karapatan ng China na angkinin ang halos kabuuan ng South China Sea. Tungkol naman sa Mischief Reef, sinabi ng tribunal na sakop ito ng EEZ ng Pilipinas. Nilabag din daw ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa lugar nang magtayo ito ng mga estruktura at artipisyal na isla sa Mischief Reef at mangisda ang mga Chinese nang walang pahintulot ng Pilipinas. Nakakapagtayo sila ng mga facilities, isla at istruktura sa mismong teritoryo natin. Nakakagawa ng mga artipisyal na isla at may mga base militar pa. Naitayo nila ang lahat ng ito noon nang walang tumututol at patuloy pa rin nila itong nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa? Ito'y dahil wala din namang ginagawang hakbang noon ang sarili nating bansa. Inisip nila na ayos lamang ito para sa ating gobyerno kaya wala nang naging aksyon ang ibang mga bansa. At dahil hindi tayo kumikibo, tuloy-tuloy ang ginawang pagpapatayo ng kung ano-anong mga estruktura ng bansang China sa bahagi ng teritoryong nasasakupan natin. Ang Pilipinas at ang bansang China ay matagal nang naghihidwaan kung saan nagsimula ang lahat sa pagproklama ng Beijing ng soberanya sa malaking mga bahagi ng West Philippine Sea at dinala ng Maynila ang laban nito sa korte noong 2013. Ang tensyon ay tumaas na ng tumaas nang ang China ay naghayag na ng kontrol ng lupain sa napakalawak ng mga operasyon ng pagsamsam sa ilalim ng dagat, paglikha sa mga bahagi ng buhangin patungong pulo kung saan mayroon itong mga paliparan, daungan at mga bahay ilawan. Tumangging lumahok ang China sa kaso. Sa kabila nito, bilang isang malakas na pasya laban sa China, ang desisyon ay nagbibigay ng walang pahiwatig kung ano ang mga susunod. Mahigit sa 6 na taon nang nakakalipas, wala pa ring nagaganap na pagbabago. Patuloy pa ring nanghihimasok ang China sa teritoryo ng Pilipinas. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!